pinakadakila sa mata ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila nauunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman sila magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, "Ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, "Ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin." Buhay mga bata ay puno ng paligsahan o kompetisyon. Lahat ay gustong maging sikat, bida at angat. Sa mga pamilya, may magkakapatid na nagpapaligsahan para sila ang maging paborito ng kanilang magulang. Ganon din sa paaralan. Maraming mag-aaral ang nagpapaligsahan para maging favorite sila ni teacher, maging top 1 sa klase, o kaya'y maging mas sikat sila sa kanilang mga kaklase. Kaya minsan, maraming nag-aaway na magkakapatid, magkakamag-aral o magkakaibigan dahil walang gustong maging huli at lahat ay gustong maging number 1. Ganito rin ang nangyayari sa tagasunod ni Kuya Jesus sa ating kwento ngayon. Napansin ni Kuya Jesus na nagtatalo-talo sila sa daan dahil lahat sila gustong maging dakila o pinakasikat sa kanilang grupo. Kaya naman, pinagsabihan sila ni Kuya Jesus at nilinaw sa kanila na ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Ibig sabihin mga bata, para kay Kuya Jesus, ang pinakadakila sa mata ng Diyos ay hindi yung pinakamatalino sa grupo o kaya'y yung pinakamagaling sa klase. Ang pinakadakila ayon kay Kuya Jesus ay yung nagmamahal at naglilingkod sa kanyang kapwa, sapagkat ang dalawang ito ang daan para matutunan natin ang tunay na kahulugan ng kababaang loob. Si Kuya Jesus ang magandang halimbawa natin sa kababaang loob. Kahit na siya ay Diyos na nagkatawang tao, hindi siya nagyabang. Bagkus, siya ay naglingkod sa pamamagitan ng pagpapagaling sa mga may sakit, pakikipagkaibigan at pagpapatawad sa mga makasalanan, at pagtulong sa mga taong nangangailangan. Ganito rin ang katangian ng mga batang katulad ninyo, hindi ba? Ang mga bata ay madaling sumunod, madaling magpatawad at hindi madamot. Ganyan ang totoong pagpapakumbaba at pagiging totoong dakila sa mata ng Diyos mga bata. Sapagkat ang pagiging mapagkumbaba ay ang pag-una ng pangangailangan ng iba bago ng sa atin. Huwag nating kalilimutan, kapag tayo ay naglilingkod sa ating kapwang nangangailangan, sabay-sabay tayong natututo para lumago at maging mas mabait kagaya ni Kuya Jesus. Paano tayo magiging lingkod ng lahat katulad ng sinabi ni Kuya Jesus? Magkaroon tayo ng pusong marunong magkusa. Tignan ang pangangailangan ng ating kapwa na nasa ating paligid at huwag hintayin utusan bago tumulong.
Kung nakikita si nanay o tatay na maraming ginagawa, tulungan sila. Kung ang kamag-aral o ang guro ay nakitang may pangangailangan, dumamay tayo. Magkusa tayong tumulong sa ating makakaya. Tandaan, walang maliit na pagtulong. Lahat ay malaki sa mata ng Diyos. Lalo na at ginagawa natin ito ng may pagmamahal.